Dexter. Ata, wala yung mga kasama ko. Kuha ko ulit ng gate pass, Brother Andrew. RSL, papa mo, text ko ka mo. Hello dyan, good evening. Po, medyo kolekta pa tayo ng mga views, mga sumusubaybay at mga nakikinig sa gabing ito. 7:14 in the evening. Sige po, share lang po natin, share lang para marami yung kapanood. Pakisabi, Resel, wait kay papa mo. Kakape kami rito, kakape. Yan. Tagatip lang ako ng kape. Aliyah! Aliyah! Pakisabi, Resel, katok lang siya. Kung makakarating siya, ano. Natabayan ako siya. Aliyah! Asa na yung mga taga-balite, mukhang busy, nagluluto. Yung mga, wala pa sila Pastora, sila Gabs. Sige, share nyo lang po. Dali lang po, sige, habang naghihintay. Ayan. Ating mga viewers natin. Bagay, mapapanood naman nila ng mga ano to. Sige po. Kung kayo excited ng makinig ng salita ng Diyos, comment lang. Kung kayo yung nag-aapunan pa, tuloy nyo lang yan. Habang naghihintay tayo ng mga viewers. Mas maganda kasi live eh. Hello po sa mga taga-LFC, LFCI, Catholic Church International. Hello po, pati ko nga yung mga putihin natin mga co-pastors.
Hello po kay Pastor Tony. Hello po kay Pastor Merly. Yan, Pastor Merly sa Nabaliches. Yan, sa LFCI Nabaliches. At si Pastor Tony, LFCI, ang kanyang mister, Pastor Tony, LFCI, Camarin, Caloocan. At hello po kay Pastor June. Yan. Siya po ay sa Tarlac, si Pastor June. At hello po, shoutout po kay Pastor JR ng Banban. Ay Candaba. Yan. Pastor JR. At hello po kay Pastor Do ng Malolos. Hello din po kay Pastor Pax ng Pampanga, Palit, Kapalangan. At hello kay Pastor Glenn. Yan. Banban. Hello po kay Pastor Arvin, Pastor Tonet. At lalo na doon sa misis ni Pastor Pax, si Pastora Len. Yan, hello po. Hello din po kay Pastor Edon ng San Fernando, si Pastora Bless. Shoutout po kay Pastor Mon. Yan, mga Gunoy. Pastor Boyet, Pastor Noel. Yan, Pastor Jake. Hello po dyan. Pastor MJ, Pastor Amirna, ng May Sulaw. Yan, Pastor Sid. Kumusta po? Pastor John, ng Main Church. Pastor Maricel, ang kanyang misis. And Pastor Gab. Yan, Bataan. At kay Pastor Alice ng Shuttle, Pastor Heroes ng Shuttle, Pastor Jordan, Pastor Edna, Pastor Jonathan, yan, Pastor Jonathan, and siyempre kay Pastor Susan, ang aking nanay. At siyempre, hindi natin makakalimutan, siyempre ang ating pinaka-leader ay pinaka-puno. Yan, si Bishop Israel Sanay. Hello po, Bishop. Good evening po. Kumusta po dyan sa Shuttle? At syempre, yung mga hindi ko po nabanggit, binabati ko po kayo na magandang gabi sa inyo lahat. At tayo po ay parating nananatili sa presensya ng Panginoon araw-araw, gabi-gabi, oras-oras. At importante sa atin na may bahagi ang salita ng Diyos sa buong mundo. Amen. Thank you. Yan. Hello po sa lahat ng bumubuo ng LFGI Life Fellowship Church International sa buong Pilipinas, lalo-lalo na sa Washington. Yan. At kumusta po sa inyong lahat? At salamat po at nakabahagi kami sa inyong gawain, lalo na sa Shuttle, sa pang-araw-araw na live video nila. At kahit paano nakakasunod po kami. At si Pastora si Pastora Susan ay parati rin nakaantabay. Yan. Amen. So, sige po. At nabati ko yung mga pamilya ng LFC dito sa Cabanatuan, sa San Leonardo, at lalong-lalo na pala yung house church natin dito sa dump site sa Valley Cruz. Kumusta kayo dyan? At kung meron po kayong Facebook, i-add nyo po ako. Kung nasa-search nyo po yung pangalan ko, yan, Marvin Cabrera po, makikita nyo po dyan sa Facebook. Search nyo po. At i-add nyo po ako kasi halos gusto ko po ma-add ko po yung mga members natin dyan, yung gawain natin dyan sa dump site. Yan, kumusta po dyan sa pamilya ni Brother Mar? Iniwala ako, magaling ka na sa pangalan ni Jesus.
At sila Nana, yan. Kumusta po kayo dyan sa dump site? Lahat po ng mga umaten dyan every Sunday. Pasensya na po kayo at itong Sunday 3 p.m. Hindi po ako talaga makapunta dyan. At nangyayari po ay parati po tayong naka-live ngayon. Mas maganda po yung siyempre yung mas maganda yung live eh. Parang mas maganda, mas comfortable, mas maraming nare-reach out at saka hindi siya kagad-kagad na napapanood siya, nare-replay. Amen. So ayan po, binabati ko po yung mga taga San Leonardo, ayan, sa branch natin sa San Leonardo, LFC San Leonardo, kumusta po kayo dyan? Sister Nelly, ayan, kumusta po buong pamilya, Sister Pina, at yung pong mga youth dyan, mga youth sila Nicole, yan, sila, yan. Kumusta po kayo dyan? At sila Ian, yan, kumusta po? San Leonardo. Yan, at kumusta rin po sa family ni Simon at patuloy na sumusuporta sa Love Fellowship Church sa aming mga live video. At kumusta rin po dyan sa mga mga taga Pampanga, yan, family namin, yan, sa San Vicente, mga lalo si Lola Agros, kumusta po kayo dyan, Lola ko, ganyan mga sila Tita Marisa, Tita Marina, Tita Merly, Tita Mirna, yan, Tita Marites, yan po, Sister Erpat, yan. At lalo kumusta rin po sa US, sa pamilyang pamilya, kumusta po kayo dyan, Lolo Ben, kumusta po sa US, at I believe din sa LA, meron din kayong time sa lalo na sa panahon ngayon nananatili tayo sa presensya ng Panginoon. Yes, hello din po sa mga mahal natin sa buhay din sa gawing Tagulod, yan, sa mga lola ko dyan, si Tagulod sa Bulacan, yan, Leonardo, sa pamilyang Italian, sa pamilyang Kahugaw, gusto po kayo dyan. Siyempre yung mga Gabriel. At I believe itong live video na to ay magiging patindi kasi marami tayong napapag-aralan, marami tayong natututunan regarding the Bible, regarding the Word of God sa Bible. At I believe, nagkakaroon tayo ng matinding le-level up ang ating spiritual na pamumuhay. Gusto dyan, paring Rex? Saan ka ba? At yung yan, kumusta yung mga noble team? Yan sa Guyana. Kumusta kayo dyan? Sila Paring Danilo, sila mga yan. Sila Ronald Acosta, kumusta po? Yan. Siyempre, kumusta na rin yung mga kapatid ko dyan, lalo na sa PSA, yung kapatid si Noel, at yung mga kasama mo dyan, kumusta dyan, yung mga sanat boys, yan, sa PSA. Yan. Hallelujah. Parang meron na akong nakita, nananawagan po ako kay Brother Raymas, kung makakahabol siya, pwede pa. Tanda ko na yung kape. Yan. At tayo po ay mag-umpisa sa ating gawain ngayon. Tayo po ay pangunahan, nais ko po kayo pangunahan sa maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa oras na ito at patuloy mo kaming
pinapanatili, Panginoon, at parati mo kaming ginagabayan sa araw-araw. Lalo-lalo na, Lord, hallelujah, salamat, Panginoon, at palaging punong-puno kami ng iyong pagpapala at ang spiritual na pamumuhay ay nananatiling malakas at nanatiling tumitibay, Panginoon, dahil sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, at nagkaroon ng gawain ito, bagamat na nasa kalagitnaan kami ng crisis, Panginoon, yung mga virus na yan, Panginoon. I believe, Lord, that still you protect us, at I believe, Lord, that you are a God of provision. You will supply all our needs according to your riches. Panginoon, salamat sa mga nanonood, salamat sa mga sumusbaybay ng live video na to sa FB Live, at patuloy mo silang gabayan, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso at isip, Panginoon, para maunawaan nila ang iyong mga salita. At gamitin mo ako, Lord, para magkaroon ng makapangyarihang at maranasan nila ang kanilang himala, Panginoon, sa kanilang mga bawat buhay-buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, pangunahan mong gawain ito, at niniwala ako, Lord, na ikaw ang sentro ng usapin ito, lalo-lalo na pagdating sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan. Binubuhay mo, Panginoon, ang aming natutulog na spiritual. Salamat, Panginoon, at palayan mo ang bawat isa, at pinaubayan namin sa iyo, Lord, lahat ang aming pag-uusapan. In Jesus' mighty name, amen. Yes, at kumusta po sa inyo lahat? At muli, andito na naman ako, your pastor, Pastor Marvin, Love Fellowship International. Yes, patuloy tayong nanatili sa presensya ng Panginoon. Our topic for today is about renewing our mind. At pakibukas po ako sa Romans 12:2, NIV translation. Ang sabi po dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Amen. Sabihin nga po natin, Amen. Yan. Pwede po natin basahin sa Tagalog translation dito sa ating Bible. Buksan natin ulit sa ating sa Romans 12:2 sa Tagalog version. Yan, basahin po natin. Ang sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? At kung ano naman po mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, sa ating lipunan, sa buong mundo, ay huwag tayong makiayon. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang unawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Amen. Sino naniniwala kalooban ng Diyos na tayo ay magkaroon ng wake-up call? Amen. Magkaroon tayo ng renewing mind. Hallelujah. Kung matagal ka ng Kristiyano, I believe parati kang binabago ng Panginoon, parati niyang nire-renew ang mind mo. Hallelujah. Sabi dito, ng Diyos ay iyong pag-isip upang maunawaan ninyo kanyang kalooban. Kung gusto mong maunawaan ang kalooban ng Panginoon, pasakop ka sa Panginoon at hayaan mong siyang huwag kang magano sa mundo. Huwag kang paapekto. Kung yung iba natitigatig, nababalisa, natatakot, baguhin mo yung sarili mo. Ikaw ay dapat wala kang takot, hindi ka nababalisa, at ikaw ay normal pa rin. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng ini-emerge mo yung sitwasyon. Kumbaga, mas nangingibabaw sa iyo yung kung anong normal. Amen? Sabi dito, basahin na din natin. Sabi, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, sabi niya. Unawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo
magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Amen. Pagka nagpa-renew ka kay Lord sa iyong kaisipan, ay magagawa mo kung ano ang mabuti. Kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? Kaya naniniwala ako na magkakaroon tayo ng matinding revelation ngayon at magiging matinding powerful itong mensaheng ito at maunawaan talaga natin na kailangan renewing our mind. Amen? So, sabi dito, di ba sa English, sabi, do not conform to the pattern of this world. Ano ba yung mga pattern of this world ngayon? Di ba, lahat ay nagiging nag-aalala, ang lahat ay nagko-compute o ano ba? Isa nga, yung kino-compute na yung kung kailan nagkaroon ng mga epidemic, pandemic, meron akong nakita na less than 100 years ang pagitan ng mga pandemic na yan. Amen? So, lahat po ng nangyayari sa social media, encourage ko po kayo na huwag kayong masyadong perfecto. So, magbibigay po ako ng 7 steps to do in the midst of crisis. Amen? So, ito po yung ibibigay ko sa gabing ito, pitong steps to do in the midst of crisis. Ano po ba yung ang mga gagawin natin sa kalagitnaan, sa sitwasyon natin ngayon, sa mga crisis na nangyayari dito sa buong mundo. So, number 1, pwede po kayo mag-take notes. Number 1, don't focus to the virus. Wag po tayong mag-focus sa virus kasi 'di ba, nangyayari ngayon, pagising mo ng umaga, natatakpa na, ano sa Facebook, tingin ka agad sa cellphone mo, tingin ka sa balita, 'di ba? Tingin ka agad sa dyaryo, ano ba nangyari. Pero sa panahon ngayon, nakikita ko mas aware sila sa social media at mas mabilis kasi doon. So, tingin ka agad, ilan na ba yung namatay sa Italy, ilan na ba yung namatay sa Iran, di ba? Dito sa Pilipinas. Amen? Nangyayari ngayon, nakikita ko, napapansin ko masyadong tayo nagiging focus sa COVID-19 na yan. So, ang gagawin natin ngayon, pag-aaral na natin kung paano tayo madidi-focus. Amen? But still, we need to be aware. Amen? We need to be aware for what yung mga updates na nangyayari lalo na dito sa ating sa Pilipinas. Amen? So don't focus the virus. Dapat dito tayo mag-focus. Amen. Bibigyan ko yun. Trust the Lord. Yan, dapat yan tayo naka-focus. Trust the Lord. Amen. Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon, kasi tapat, at talagang wala tayong ibang pagtitiwala kung hindi siya. Amen? Tayo magtiwala sa 40% na alcohol. So, 70% ba? Tayo magtiwala sa mask. Meron dyan, naka-mask, pero infected pa rin. So, kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? At pangalawa, follow God's steps. Amen? You need to follow the God's steps. Kailangan, kung ano man ang bago pa lang dumating yung COVID na yan, tuloy-tuloy lang ginagawa natin. Kailangan follow pa rin tayo, sumusunod pa rin tayo sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi porque nagkaroon ng COVID-19 coronavirus hindi na tayo susunod. Amen? Mababawasan na yung activity natin sa lalong-lalo na sa yung mga activity natin sa church. Kung maaari, mas dadagdagan pa natin para mas lalo tayong mas lalo mag-level up ang ating spiritual life. Amen? Kasi ang nangyari, nung nagkaroon ng mga pandemic na yan sa buong mundo, ay nababawasan yung mga activities sa church na dapat lalo pang madagdagan. Amen? Kung kaya natin araw-arawin sa social media ang pagla-live, gawin natin. Amen? Si Pastora, si Mother, lagi siyang
nag-iisip kung ano ang magandang mensahe araw-araw. Ganon din po ako, ang inyong lingkod. Bilang pastor, kailangan tayo maging example. Amen? Bilang leader ng church, kailangan maging example ka sa panahon ngayon. Kailangan mas lalo ka pang uminit sa Panginoon. Kailangan alagaan mo kung ano man yung mga inaalagaan mo. Kung maaari nga, kung nag-stay ka sa bahay, pilitin mong makipag-communicate sa mga inaalagaan mo, sa mga dinidisciple mo. Amen? Ito po, para sa mga leader to. Kailangan po natin na mag-focus. Amen? Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Pangalawa, kailangan nating we need to follow God's steps. Amen? Every day, kailangan may ginagawa tayo. Kailangan every day may nakaka-connect sa atin sa lalo-lalo na sa ating Panginoon. Kailangan na nakakapag-connect tayo sa ating mga sa mga members sa church. Yung mga dinidisciple natin, kailangan parating natin silang pinapalok. O, kumusta ka na? Ganyan, pinagpe-pray, sinesharean, amen? Hindi porke nagkaroon tayo ng COVID-19, na lockdown na tayo, na quarantine na tayo sa bahay, hindi mo na magagawa yung kailangan mong gawin. Kailangan gumawa ka ng paraan para maka-reach out sa mga pastor mo. Kailangan nakikipag-connect ka sa leader mo. Amen? Kaya ka in-appoint ng Panginoon para ikaw, sino ba yung mga in-appoint dyan? Yung mga leader. Kailangan ikaw ang mas lalong maging active sa panahon ng crisis. Amen? Follow God's step and see. We need to serve the Lord. Amen? Serve the Lord. Continue to serve the Lord. Kailangan sige, habol ka bro. Okay. Thank kita. At pagpe-pray natin yung mga mentor. Tama, kami tayo dito. Amen? So, kailangan na-reach out mo using social media. Kung hindi ka makalabas, takot na takot ka lumabas, okay lang yan. Wala namang problema ron eh. Kailangan mo gumawa ng paraan para magawa mo, makapag-serve ka kay Lord. Amen? Yan, i-encourage ko yung mga leader dyan, lalo na yung mga youth leader. Kahit di ka lumabas ng bahay, gamitin mo yung data mo, i-text mo yung mga youth members mo, yung mga dinidisciple mo. Amen? Kailangan lalo kang gumagawa ng paraan para makakonect ka sa mga kaluluwa na dinala mo sa church. Amen? Pangalagaan mo ang ministry mo. Huwag kang papayag na ang ministry mo ay ma-lockdown din. Amen? So, yung ABC na yon, tandaan po natin yon. Trust the Lord, follow God's steps, C, serve the Lord. Kailangan po tuloy-tuloy yan. Continue. Even meron tayong crisis, meron mga COVID na yan, lockdown na yan, we need to plan, we need to do extraordinary yan, mga works na yan, mighty works na yan. Kailangan ginagawa natin yan sa kapurihan ng Panginoon. And number 2, go back to our normal mindset. We need to go back to our normal mindset. Ano ba yung normal mindset natin? Yung ginagawa natin, yung mga goals natin. Balik tayo sa mga goals natin. Kailangan, even nangyari yung COVID na yan, kailangan tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa mo, yung plano mo, yung goal mo para sa ministry, yung goal mo sa karir mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. Kailangan nagpaplano ka. Ito yung time para mas lalo ka pa makapag-isip. Mas lalo mong maintindihan kung anong gagawin mo after the crisis. Makakapag-prepare ka ng mabuti. Amen? We need to go back to our normal mindset. Hindi porke nagka-COVID, may trauma ka na, may takot ka na araw-araw. Minsan, tumingin ka lang sa highway, natatakot ka na, tumingin ka sa labas, parang may umubo lang, bigla ka nang matatakot. Di ba? Nakikita ko yung katatawanan sa Facebook, biglang umubo lang yung
pati yung pusa, tumakbo eh. So, kailangan bumalik tayo sa normal na pamumuhay. Di ba? Hindi porke nagkaroon ng virus, yung pag-iisip mo, na-freeze na rin. Kailangan continuous yan. Amen? Para hindi pumurol, para magtuloy-tuloy, para yung mga plano mo, yung mga strategy mo, hindi mo makalimutan. At makapag-isip ka ng mabuti. Amen? Kasama mo si Lord. Amen? Kung hindi ka makapag-isip, manalangin ka para magkaroon ka ng understanding, wisdom and understanding galing sa Holy Spirit. Amen? Number 3, let's continue to level up our spiritual life. Kailangan continue lang ang pagle-level up mo ng spiritual mong buhay kasi pag hindi mo bawasan yung mga ginagawa mo sa ministry. Dati marami kang ginagawa sa ministry. Ngayon ang nangyayari, kasama ka na rin sa nawala, nag-lockdown. Huwag kang papayag na ang spiritual life mo stagnant. Kailangan mag-level up yan. Paano ka mag-level up? Gawa ka ng paraan. Gawa ka ng paraan para makakonect sa mga mahal mo sa buhay, sa mga members sa church. Amen? Parang training to sa mga parang training talaga to sa mga leaders yung topic natin ngayon. So amen, let's continue to level up our spiritual life. Hindi porke nagkaroon tayo ng crisis, yung spiritual na buhay mo nag-flat na, hindi na nag-level up, hindi na gumaling. Amen? We need to do, sabi nga, number 4, ito, give your best inside and outside your ministry. Kailangan ibigay mo yung best mo. Amen? Siguro iba nag-iisip, paano kaya gagawin yung best ko para makapag-contribute ako sa ministry? Para magtuloy-tuloy yung ministry. Amen? Si Pastor nga nakapag-isip ng isang idea na worth naman at marami namang nabahaginan yung nabigay ng bigas. Nabigay ng bigas sa mga mas nangangailangan sa church. Amen? Kahit hindi tayo politiko, kahit paano, nagkakaroon tayo ng pagka-generosity. Yan, pagka-generous sa mga kapatiran natin, lalo na yung mga nangangailangan. Amen? So, kailangan mag-isip ka ng paraan para paano magagawa mo yung the best sa Panginoon. Amen? Let's continue to level up our spiritual life. Kailangan mag-level up, hindi mag-decrease, hindi ma-reduce. Kailangan mag-level up ka sa spiritual mong pamumuhay. Kung dati-dati, ikaw ay isang oras ng manalangin, gaya mong 1 hour and 20 minutes. Para, gusto mo 2 hours. Diba? Ganun. Amen? Let's continue to level up our spiritual life. Dati hindi ka umiyak sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon. Wala namang masama ron. Dati hindi ka pag nagdidibon ka, paisa-isa ka lang first, o de level up mo. Gawin mong mag-devotion ka 3 times a day. Amen? O magising ka madaling araw. Mag-devotion ka, magbasa ka ng Bible. Amen? Kaya kailangan mong mag-level up. Kailangan sabihin mo sa katabi mo, level up your spiritual life. Amen? Number 4, give your best inside and outside your ministry. Give your best inside and outside the ministry. Kailangan mong ibigay yung best mo. Amen? Gamitin mo yung kapangyarihan na nanggagaling kay Lord. Yung iba, walang wifi. Iba hindi makapag-connect sa mga mahal nila sa buhay. Amen? Kailangan wag kang manatiling tagapakinig. Kailangan magsishare ka rin. Kunwari,
Wala namang masama, parati kang nakikinig. Tuloy mo lang yan. Okay yan. Ngayon, yung natututunan mo, i-share mo doon sa mga hindi nakapakinig. Kunwari, binigay ko itong verse. Nagbigay ako ng Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will in His good, pleasing, and a perfect will. Yan, pwede mo i-share yan. I-share mo sa mga hindi nakapakinig. Text mo sa kanila. Amen? Sa ganung paraan, makakapag-contribute ka. Makikita ni Lord dyan yung pagiging kahabagan mo sa mga tao pag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Balik tayo. Kailangan ibigay mo yung best mo. Amen? Kung meron tayong COVID-19, dati kang hindi masyadong naglilinis ng bahay, ang gawin mo ngayon, linisin mo bigay mo yung best mo para maglinis ka ng matindi. Linisan mo mabuti yung bahay mo para hindi pumasok lalo yung virus. Amen? Kung dati hindi maayos yung tulog mo, walang oras yung tulog mo, ayusin mo. Bigyan mo ng oras. Ayusin mo i-organize mo yung ginagawa mo araw-araw. Gawin mo yung best mo para mag-improve yung personality mo. Gawin mo yung best mo para mag-search ka, magbasa ka. Kung mahina ka sa entrepreneurship, pwede mag-aral ka pa uli habang may pagkakataon. Kasi pagka nawala na yung, sino naniniwala, mawawala na yung ano na yan. Soon, mawawala na yung COVID, yung virus na yan. Amen? Kaya hindi na magtatagal yan. Kaya I believe di magtatagal yan. Kaya lang sabi ni Lord, dadaanan lang yan. Dadaan lang yan. Amen? So pagkatapos niyan, anong kasunod? Siyempre, babalik ka sa normal. Ba't hindi ka, encourage ko kayo ngayon, ba't hindi ka bumalik ngayon na? Huwag mong torturein yung isip mo. Kailangan yung isip mo, kalmante lang yan. Tanggalin mo ang takot. Tanggalin mo yung pagkabalisa, pag-aalala. Amen? At number 5, keep your tender love to God. Kailangan nananatili sa sarili mo ang pagmamahal mo sa Panginoon. Kailangan, bakit sinasabi kong kailangan? Kasi yan ang dapat natin gawin. Kailangan panatilihin mo yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi kung hindi mananatili yan, pagmamahal mo sa Panginoon, babaliwalain mo ang pagde-devotion, babaliwalain mo yung pagbabasa. Nakakalimutan mo mag-pray. Amen? Kailangan manatili ang pagmamahal mo sa Panginoon. Then yung number 5. Number 6. Meron pa tayong dalawa. Number 6. Protect yourself and your family at all times. We need to protect yourself first. Then you protect your family at all times. Kailangan parati mong pinoprotektahan ang sarili mo at ang pamilya mo sa oras ng crisis na yan. Amen? Kailangan wala kang sinisilo. Tinitingnan mo lahat ng sitwasyon. Kung sinong mahina, alalayan mo. Kasi yan ang kailangan sa panahon ng crisis na yan. Maraming tao sa labas nasisiraan ng loob. Dahil sa mga lockdown na yan. Paglabas mo nga naman ng kalsada sa punta ka ng city masisiraan ka ng loob na tumuloy kasi haharangin ka na, di ba? Tapos ang daming nakasara. Meron kang gustong bilhin, hindi ka makabili. Amen? Lahat ng negosyo, sarado. Kaya, maganda tong verse na to, itong Romans 12:2 na to. Kailangan nating ma-renew. Huwag tayo mag-conform to the pattern of this world. Sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito.
Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Amen? Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Pag nakiayon ka sa virus, sa epidemic na yan, sa pandemic na yan, naniniwala ko hindi mo mararanasan, hindi ka magkakaroon ng revelation, makagawa ng mabuti. Yung kalugod-lugod sa ganap na kalooban ng Diyos, hindi mo magagawa yan. Kasi nakikiayon ka eh. Amen? Kaya tuloy natin. Number 6, protect yourself and your family at all times. Yan ang pinaka-importante. Kung pinoprotektahan mo ang ministry, mas protektahan mo yung sarili mo at ang pamilya mo. Amen? Amen po ba? Sige, comment kayo. Kayo maya. Number 7, last. Number 7, appreciate everything you have. Appreciate everything you have. Kung anong meron ka, appreciate mo yan. Kung anong meron, pagkasihin. Kung anong meron ka ngayon, appreciate mo. Pasalamat ka sa Panginoon. Amen? Kung anong meron ka, kung anong nararanasan mo sa negosyo mo, kung anong nandyan, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Appreciate mo. Maaari nga, una mo ma-appreciate kung sino yung mga kasama mo ngayon. Sino yung pamilya mo, kasama mo, buo kayo, sama-sama kayo sa bahay. Ma-appreciate, kailangan ma-appreciate mo yan. Huwag kang magmukmok, huwag kang masiraan ng loob. Kailangan ma-appreciate mo. Sabi, appreciate. Number 7, appreciate everything you have. Kung ano man meron ka, maliit na bagay, malaking bagay, kung ano meron ka, appreciate mo. Amen? Ngayon nga, dapat ngayon sa panahon ngayon ka maglista ng mga dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon. Dapat ngayon ka maglista. Lagay mo sa notebook mo, sa listahan mo. Ano ba yung mga pwede kong pagpasalamat sa Panginoon bago dumating yung COVID-19 na yan? Diba? Para ma-appreciate mo. Para ma-appreciate mo kung ano yung mga biyayang binibigay sa iyo ni Lord, ng Panginoon. Kaya kailangan ma-renew yung isip natin. Amen? Kaya yan ang topic natin ngayon. Napakatindi ito. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan ma-renew yung isip natin. Kailangan wag tayong magdepende kung anong nangyayari sa mundo. Kailangan nating ma-renew. Kailangan natin magkaroon ng wisdom and understanding mula sa Panginoon. Yung binigay ko na yan, yung 7 na yan, 7 steps to do in the midst of crisis, lagi po natin tatandaan yan. Don't focus to the virus. Huwag tayo masyado mag-focus. Maging aware, okay lang. Kasi pag nag-focus ka, makukurap yung niisip, yung diskarte mo. Malulus control ka, yung potential mo, maapektuhan. Sa halip, magplano ka kung anong maganda after this crisis. Amen? Kailangan makakapag-isip ka ng mga makikita mo ngayon sa in the midst of crisis, kailangan makita mo yung signs and wonders ni Lord. Yung gusto niyang pakita sa iyo. Amen? Number 2, go back to our normal mindset. Yan, kailangan bumalik ka. Kung ano man yung mag-goal mo, tuloy yan, tuloy mo lang. Yung mga goal mo sa buhay, tuloy-tuloy lang yan. Hindi ka maapektuhan ng COVID. Kailangan may naka-ready ka. Amen? Go back to our normal mindset. Yung normal na mindset mo, kung parang burahin mo muna yung COVID-19. Bawas, isang tabi mo muna, COVID, dito ka muna. O, ano ba yung, bago dumating yung COVID, ano ba yung ginagawa mo? Kung hindi ko, siyempre makakaisip ka ng mga strategy na dapat mong gawin at dapat mong i-prevent. Amen? So 3, let's continue to level up our spiritual life. Kasi importante yan eh. Kailangan mag-level up pa rin yung spiritual na buhay natin. Kahit hindi tayo nakakapunta physically sa church, kahit hindi tayo nakakapunta physically sa Bible study, kahit hindi tayo nagkakaroon ng monthly mentors meeting,
physically. Kailangan lalo pa rin manatili, mag-level up ang spiritual mong buhay. Number 4, give your best inside and out your ministry. Kailangan bigay mo yung best mo. Kung ano yung mako-contribute mo sa ministry, fine, okay. Wala problema dyan. Yung best mo. Kasi yan din ang tutulong sa'yo para ma-develop yung generosity mo at ma-develop yung personality mo. At pag dumalago ang spiritual na pamumuhay mo, naniniwala ako, paganda ng paganda yung buhay mo. Amen? Pag nagle-level up ang spiritual na buhay mo, lalong paganda, pagaan ang buhay mo. Pabata ka ng pabata. Hindi ka na magiging, sabi nga, hindi ka na iinom ng ubas. Mananatili kang ubas. Hindi ka magiging pasas. Ayan. Diba yung pasas, kulabot yan? Dami na wrinkles niyan. Diba? Mga wrinkles dito, tumatanda, lalong tumatanda. Amen? Keep your tender love to God. Kailangan manatili ang pagmamahal mo sa Panginoon sa gitna ng krisis. Amen? Number 6, protect. Recap lang po ta, recap lang. Protect yourself and your family at all times. Yan, pinaka-importante dyan. Amen? Ngayon, sa panahon na to, kailangan nagtutulungan kasi huwag muna magkanya-kanya kasi sa panahon na to, mas kailangan ng mga nangangailangan yung tulong natin. Kung sino meron, siyang tumulong. Amen? So, number 7, appreciate everything you have. Kung ano man meron ka, maliit na bagay, malaki yan, i-appreciate mo. Yung relationship, pahalagahan mo, yung pamilya mo, yung mga anak mo, i-appreciate mo sa mga oras na ito. Yung negosyo mo, appreciate mo yan. Iba, walang negosyo. Iba, walang trabaho. Ikaw, meron ka pang babalikan after the crisis. Kaya kailangan ma-appreciate po natin yan. We need to be grateful to the Lord. Amen? So, lastly, meron po akong iiwanan sa inyong, meron po akong isang verse na naniniwala ko na, actually, 2 verse lang naman to eh. Itong huli, I believe it will change our mindset. Amen? Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Sabi po dito, rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God will for you in Christ Jesus. Amen? Kailangan meron tayong grateful heart sa gitna ng mga circumstances na yan at kailangan magtuloy-tuloy ang ating pananalangin sa Panginoon. Amen? Tingnan natin sa Tagalog para mas lalo nating sa Bible. Yan. 1 Thessalonians 5:16, 18. 5:16, 18. Tingnan natin. Sabi dito, magalak kayong lagi. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magalak kang lagi. Palagi kayong manalangin. Yan, importante yan. At magpasalamat kayo sa Diyos. Amen? Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa gitna ng crisis, in the middle of crisis, kailangan lagi tayo nagpapasalamat pa rin. Amen? I-reverse natin, gawin nating advantage mo to. Sabi mo sa katabi mo, advantage mo to. Yung lockdown na yan. Amen? Sabi dito, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Tingnan natin yung mga advantage ng COVID na yan sa ating lipunan. Tingnan natin kung ano yung mga nakabuti. Huwag tayong tumingin dun sa kung ilan yung namamatay, kung ilan yung na-infect.
tingnan natin yung magandang maidudulot ng kamukha, di ba, na lockdown. Di ba, medyo nabawasan, wala ng traffic. Di ba, dati sa EDSA, ang daming traffic, ang tindi ng pollution, di ba? Di ba? Isa, tingnan natin yung nangyayari sa main highway, di ba? Konti yung mga sasakyan na dumadaan. Nababawasan yung aksidente. Di ba? Dati yan, aksidente. Ngayon, wala akong nababalitaan na aksidente ngayon kasi limitado lahat. Lahat kaya ng barangay sinasara. May checkpoint. Di ba? Dati, mas malaki gastos mo. Ngayon, mas nakakatipid ka na ngayon. Dati, labas ka ng labas, punta ng mall Di ba? Punta ka ng kung saan kasi maluwag, walang checkpoint. Di ba? Libot ka ng libot. Tingnan mo yung sasakyan mo ngayon, nasa garahe lang. Di ba? Tingnan mo yung advantage. Di ba? Pero, siyempre, pagkatapos ng crisis na yan, babalik ka na naman doon sa normal. Babalik na naman tayo sa normal. Amen? Bakit hindi mo kaya balik yung normal ngayon na? Huwag mo nang hintayin matapos yan. Gawin mo na ngayon. Gawin mo yung 7 steps na tinuturo ko ngayon. Yung binibigay ni Lord sa atin yan. Amen? So, kung titingnan mo, ang linaw-linaw dito, sabi ng Panginoon sa Thessalonian 5:16, 18, kung talagang panghahawakan mo salita ng Panginoon, wala ka nang iisipin. Sabi niya, mag-alak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yung mga pagkakataon na yan, di ba? Sa lahat ng pagkakataon. May pagkakataon na may krisis, may pagkakataon na walang krisis. Sa lahat ng pagkakataon, sabi niya, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong kikipag-isa kay Kristo. Amen? Kaya naniniwala ako, grabe, kailangan nating i-set aside muna. Isang tabi muna natin yung COVID na yan. Kasi masyado ng sikat Masyado ng sikat. Sumisikat lang. Ang gawin natin, ang pasikatin natin ang salita ng Diyos. Ito. Yan ang pasikatin natin. Yung salita ng Diyos. Kahit saan ako tumingin sa social media ngayon, COVID, coronavirus, COVID. Sikat na. Sabi ko nga, gusto ko nang bigyan ng award. Platinum award. Pasikatin natin si Lord. Pasikatin natin ang kanyang salita. Amen? I-reverse natin. Amen? Ang salita ng Diyos ang pasikatin natin. Araw at gabi, araw-araw. Encourage ko yung mga pastor dyan, yung mga leader, yung mga preacher dyan. Encourage ko kayo. Samantalin niyo yung pagkakataon. Amen? Na i-share, mag-live, mag-record, mag-video, para ma-share, para ma-preach. We need to preach the gospel. Amen? Itong susi. Yan lang ang susi. Yan. Yan ang susi. Yan. Yan ang iba. Yan ang susi. Amen? Sige po. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa pakikinig. At kung sino man po ang mga bagong tagapakinig sa programang ito, sa live video na to, ay maaari po ba kayong sumabay sa maikling panalangin?
Sabihin po natin, Panginoon Diyos, salamat. Sa oras na ito, Panginoon, ako'y humihingi ng tawad, kapatawaran sa aking mga pagkakasala. Simula nang ako'y maliit hanggang sa kasalukuyan. Sa oras na ito, Panginoon, hinihingi ko ang aking kaligtasan, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At nangangako ako, Panginoon, na sasaliksikin kita. Susunod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo simula sa oras na ito. At salamat, Panginoon, dahil tinanggap ko na ang buhay na walang hanggan kasama ko. Ako na lang po mananalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito at patuloy na binigyan mong ginawa mong matagumpay, Panginoon, ang gawain ito. Salamat, Panginoon, at sa mga bawat pamilyang nakikinig, sumusuporta sa Love Fellowship Church International, Cabanatuan Branch and San Leonardo Branch. Salamat, Panginoon, sa bumubuo, lalong-lalo na ang aking magulang, aking pastora, si Pastora Susan, na siyang patuloy na nag-i-encourage sa bawat tao, Panginoon, na manumbalik sa presensya ng Panginoon. At gayon din po ang inyong lingkod na magkaroon ng, hinihingi ko, Panginoon, na magkaroon ng katatagan at bigyan mo pa ako, Panginoon, ng discerning spirit para mapagtagumpayan lahat ng mga krisis sa buhay, Panginoon. Lalo-lalo na ang aking mga tagapakinig sa bawat sulok ng mundo, dito sa Pilipinas, Panginoon. Tulungan mo sila na maging gabay nila ang iyong salita, ang iyong makapangyarihang salita sa araw-araw. Salamat, Panginoon, at patuloy mong pinalalago ang gawain mo, Panginoon. Binubuhos mo ang iyong makapangyarihang dugo para kami ay maligtas, para kami ay malayo sa anumang epidemic, pandemic na yan, virus na yan, at pinoprotektahan mo kami sa araw-araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon, ikaw ang makapangyarihan, Diyos. Ikaw ang tinataas namin. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the highest praise, Lord. Dinudulog namin, pinaubaya namin sa iyo, Lord, ang anumang sitwasyon ng amin ito sa buong mundo, Panginoon. Anumang nararanasan ng bawat isa, bawat mamamayan, Panginoon. Naniniwala kaming kontrolado mo lahat ng bagay na nangyayari sa lipunan. Yes, God. Salamat, Panginoon, sa iyong makapangyarihang gawa. Kami ay nagtitipon-tipon at pinagbulay-bulay ang iyong salita araw at gabi. Sa iyo po lahat ang kapurihan, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyo lahat at share po natin, i-like natin ang video at maging i-update ko po kayo sa susunod na video na gagawin namin. At ako'y naniniwala mapapagtagumpayan natin lahat ng mga krisis na yan na nangyayari sa ating lipunan. So, pakatanda po natin yung verse Romans 12:2 at 1 Thessalonians 5:16-18. Yan lang po, yung dalawa na yan. Panghawakan natin. Naniniwala ako magkakaroon tayo ng bagong bukas at bagong pag-asa. Fresh anointing from the Lord. Amen? Maririn nyo ang ating kaisipan. Hindi na tayo magko-conform sa gawa sa mundo. Mananatili tayo sa presensya ng Panginoon. God bless po. Good night po sa lahat. At see you po sa next nating gawain. FB Live mula sa LFC Cabanatuan.
Pastor Marvin, good night.